Ito po kailangang malaman nyo at unawain din ninyo ang responsibilidad o transparency, responsibility, and accountability ng ating mga local executive. Pag sinabing local, from governor down to barangay kagawad o chairman. Sa ilalim po ng local government code at ating mga batas, sila po ay napakalaki ng pananagutan at responsibilidad sa kanilang mga probinsya, region, city, or munisipalidad. Lalo na po sa panahon ng kalamidad o anuman meron sa kanilang mga nasasakupang bayan at city, probinsya. Kasi po, ang mga local executive, siya ang chairman ng Peace and Order Council. So lahat ng nangyayari sa bayan, syudad, dapat monitor nila, dapat pinaghahandaan nila. Alam nyo kung bakit ko ito sinasabi? Kasi ngayon may report na hindi malinaw kung bakit nangyari at ano nga ba talaga ang totoo. Lumalabas po ngayon na 7 mga mayor ng iba't ibang bayan ng probinsya ng Cebu, kasama umano ang mga board of director o mga board member, yung board member ng council, ay nagbiyahe sa Europe. At base po doon sa dokumentong nag-viral na, ang travel authority ay approved ng Office of the Governor. Ganun po ang proseso eh. Pag mga mayor, city council o board ay magta-travel, kailangan may approval mula sa governor. Meron pong date na October 30, kung di ako nagkakamali. October 30, October 27. Basta last week na October hanggang November 7, nung isang araw lang. Yun po yung travel authority. Eh ngayon, hinahanap ngayon ang mga mayor. Kasi kung inyo po mapapansin na magpunta ang Pangulo at umikot sa Cebu, halos walang makitang mayor. Halos walang makitang local official doon. Puro mga taga-government official ng national, na iba-ibang departamento, ang nakasama ng Pangulo. Ngayon ang tanong, talaga bang natuloy ba ang kanilang biyahe sa Europe? Bakit wala sila doon sa kasagsagan ng napakalakas na typhoon na maraming buhay, ari-arian ang nasira, nawala? Pangalawa mga kaibigan, bago dumating ang super typhoon na si Tino, na napakalakas talaga, lubog ang Mandawi City, Talisay, Cebu City at iba pa. Bago nangyari yan, nagkaroon po ng napakalakas na earthquake, lindol, sa Cebu, di ba? Kamakailan lang yun. Hindi pa nakaka-recover ang mga taga Cebu dun sa malakas na earthquake. Eh bakit nag-apply na mag-travel sa Europe ang 7 mga mayor kasama ang mga konselo o board member? Board member ba kung tawag dyan? At bakit inaproba ng governor? Kaya ngayon hindi natin alam, tumuloy ba yung mga mayor or hindi? Imposibleng hindi kasi may travel authority. Kasi kung sila hindi tumuloy, dapat nakita on the ground ang mga mayor na ito sa mga bina at biktima ng earthquake. Eh hindi humakita eh. Kaya pag nung tanungin si governor, yung bagong governor, ano nangyari? Nasaan po yung mga mayor? Paano, bakit ba nag-travel sila? Ang sagot daw ng governor eh, saka na natin pag-usapan yan, hindi yan ang priority. Bakit governor? Ganun ang sagot mo. Di ba dapat isa ka sa magagalit? Dahil yung mga mayor mo wala sa panahon ng kalamidad? O kaya bakit ba? Kaya ba ganyan ang sagot mo? Dahil ikaw ang nag-approve ng travel authority? Nagtatanong lang po. So, ako po bilang mamamahayag, bilang Pilipino, pagmamalasakit lang ito, ang batas umiiral. Ang pananagutan at responsibilidad ng mga local executive napakalaki. Dahil buhay ari-arian ng inyong mamamayang Pilipino, ang dapat pangalagaan. O sabihin natin, baka sabihin ng mga sanggano at mga balagbagang isip dyan, ayan naman pakialam mo Mike, hindi ka naman taga Cebu. Pangalawa kalikasan yan, hindi naman kayang pigilan eh. Yun na nga eh. Hindi ako taga Cebu, nagmamalasakit ako. Pangalawa, kalikasan ito, hindi natin alam kung kailan darating. Gaano katindi ang pinsala nito. Bakit kayo aalis mga mayor?
Ang mayor po, mga kaibigan ng local executive, dapat 24/7 nakamonitor sa kailang area of responsibility. Sa kahit anong mangyari, dapat alam nila. In case na may mangyari, meron siyang aksyon. Dahil yan ang authority ng local government. Ay wala eh. So, paano yan? Huwag kayong magagalit ng mga taga Cebu o kamag-anak ng mga local executive. Ipinapaliwanag ko lang po at ibinabalita ko sa inyo para sa kaalaman ng lahat ng Pilipino at ng lahat ng local executive sa buong bansa. Napakadalas ng kalamidad sa ating bansa. Bagyo, earthquake, lindol nga po, at saka volcano eruption. At iba pang kalamidad sa ating bansa. Iyan ay trabaho. Iyan ay dapat bantayan. Pero kung magta-travel ng sabay-sabay, ibang isyo ito. Ganun bang kahalaga ang mag-travel sa Europe, mga mayor? Tumuloy man kayo o hindi, magpaliwanag kayo. Kasi kung sabihin nyo, ay hindi man namin alam na mayroong bagyo, imposible yan. Matagal na pong ibinabalita ng Pag-asa may mas malakas na bagyong darating. At saka katatapos lang yung napakalakas na lindol eh. Nalaki ang damage sa inyo eh. Ba't hindi muna inuna yung ayusin yung biktima ng earthquake bago kayo nagplano mag-travel? Kung business travel naman yan, bakit masabay-sabay kayo? Ngayon kung vacation, sandali. Bakit kayo magbabakasyon ay under monitoring ang inyong probinsya sa dami ng kalamidad? So maging aral po ito, hindi po ako nakikialam. Maging aral po ito sa lahat ng mga local executive sa buong bansa. Basta ganitong mga panahon, huwag muna kayong umalis. Tuwing ganitong panahon, mula June or June hanggang December, talagang tagbagyo ang Pilipinas. 20 typhoon ang average natin. Iwasan muna nyo mag-travel. Mag-travel kayo pag summer. Mula February hanggang Abril, Mayo, yan, pwede kayo mag-travel yan kasi summer yan, alam problema dyan masyado. Pero kalamidad, typhoon, kung ano-ano pa, sandali. Maging maingat po kayo. Malaki po ang responsibilidad ng ama ng lungsod, ama ng lalawigan, ama ng mga bayan. Governor, mayor, city mayor, municipal mayor. Yun, kayo yun. Okay? Si presidente lang ang talagang, sabagay, presidente, siya lang kung talagang umikot doon sa Cebu. Nag-aerial monitoring pa. Yung naman vice president, nagpunta ron, parang sandali lang yata, namuliti ka pa. Tapos ayun, nagbakasyon daw sa Quezon Province. Talaga itong ating mga opisyal ng gobyerno. Ewan ko. Parang posisyon lang hinahabol nyo. Pero ang responsibility, parang iniiwasan nyo. Kaya ngayon, meron kayong accountability sa taong bayan. Magpaliwanag kayo pa ulit-ulit, hindi ko maintindihan kung bakit kayo nawala sa panahon ng pangailangan. Kung nandyan kayo, hindi nyo kailangan magpaliwanag. Ganun lang po yun. Lalo na ngayon, may bagyo na naman, may masamang panahon. Mga mayor, bawal ang paisi-isi. Mga gobernor, paghanap buhay, kayo-kayo lang eh. Pag panahon ng kalamidad, yung galaw nyo mukhang kulang na kulang.